MI na 55 inch. Ang problema ng unit natin ay may backlight pero walang display. Ito yung kanyang mainboard, power supply, tapos mayroon siyang T-con dito. Sukat tayo sa T-con nya. Tingnan natin yung supply ng T-con nya. So naka-on na yan, mayroon na yung backlight. So supply ng T-con natin ay 12 volts. Tapos hahanapin natin dito yung ating BGL. Ito, BGL natin. Yan. So walang supply, 0.1. Tapos yung BGH naman natin, ito. Yan. So wala din siyang supply. Okay. So yung 15 natin, ito, EBDD, 15 volts yan. So wala din siyang supply, 0.010. So pag ganito, wala siyang supply, hindi lumalabas yung DC to DC nya, ay pwedeng nagpo-protect yung ating T-con dahil sa may load na problema, or pwede ding sira na yung T-con natin. So alamin natin kung talagang sira yung T-con natin, kung wala nang pag-asa yung T-con natin. Kukunin natin yung supply ng ang IC na ito. Titingnan natin kung mayroon tayong masukat na 1.9, 1.8, pasok yan. 3.3 dapat mayroon siya. Yun, mayroon siyang 3.3, So ibig sabihin gumagana pa naman yung 3.3 natin. So may supply na 3.3 pero wala siyang DC to DC output. So sunod gagawin natin, alamin natin kung saan banda yung clock signal nito. Tapos magre-resistance tayo sa clock signal. Titingnan natin kung may makuha tayong resistance. So nag-resistance tayo, may nakuha tayong leak dito. Ito yung clock signal natin, yung may nakalagay clock 1 to clock 10. So ito, may nakuha tayong resistance dito. Yun, 300 ohms. So positive, may tama yung ating clock signal. So hahanapin natin yung tama ng clock signal natin, dito ba or dito. So hang tayo ng ribbon dito. Try natin maghang dito. Yan. Titingnan natin kung mababa pa rin yung resistance nitong tinister natin kanina. So tumaas na siya, nasa M na siya, Yan, nasa M na siya. Okay. So positive na itong side na to ang may problema sa clock signal. So leak ang clock signal natin dito. So maglalagay lang tayo ng tape method dito. Titingnan natin kung mapapalabas natin yung supply nito. Pag hindi pa rin, gagawan natin ng paraan. So nag-tape tayo dito. Check ngayon natin yung resistance ng clock signal kung normal na. Okay, so M pa rin siya, So pasok na yan. So testing natin. Titingnan natin kung magkakaroon ito ng DC to DC, kasi natanggal na natin yung damage na clock signal. Power on natin. Antayin natin mag-backlight. Ayun, nag-backlight na siya. Lipat tayo sa DC. Tapos yung test prob natin na isa, i-ground lang natin yan dito sa body ground. Yan. Tapos check natin yung 12 volts. So check natin yung BGH nya. Ito. Wala pa rin. Ayaw. Okay, so negative. Try natin yung BGL nya kung magkaroon siya ng BGL. So wala din, So hindi talaga nagkaroon ng supply yung DC to DC nito nung nag tape method na tayo. So wala, Okay, so negative. Okay, bunutin muna natin. So gagawin natin dito, dahil hindi talaga nagkaroon ng supply, pwedeng bumigay na rin yung DC to DC natin, hindi na siya nag-step up. So gagawin natin, try natin i-modify yung supply nito. Mag-i-inject tayo ng mga supply na kailangan sa top board.
Kasi mayroon naman siyang 3.3. Ibig sabihin nag-ooperate yung 3.3 niya. May nagti-trigger para magkaroon ng 3.3 ito. Kasi kung wala itong 3.3, total shutdown yung DC to DC natin, talagang hindi na siya gagana, no? Pero dahil may 3.3, try natin mag-inject ng ibang supply. Titingnan natin kung magti-trigger yung operation ng T-con natin. So maglalagay lang tayo dito ibang T-con. Kukuha tayo ng 12 volts dito, tapos inject tayo sa BGH, BGL 15. Titingnan natin kung may pagbabago, kung kailangan pa ba ng ibang supply para i-inject para lumabas yung supply niya. Kasi ito, alam ko pag nagka 15 na tayo dito, automatic yan yung its ABDD natin, magkakaroon din ng supply yan. Tapos yung ating matic yan, yung Bcom natin dito, magkakaroon din ng supply yan. So try natin mag-inject ng supply nito. Okay, so ito na, bali nag-set up na tayo ng T-con natin. So ito yung additional na T-con natin. Bali dito manggagaling yung supply na kailangan ng T-con na ito para mag-operate ulit. So try lang natin kung gagana yung ganitong setup, kasi mayroon naman siyang 3.3. So kadalasan kasi sa mga na-encounter ko na ganito, pag may 3.3 ay gumagana yung ganitong setup. So gumamit tayo ng T-con para in case na mayroong problema sa load side, automatic magpo-protect din. Yung mga boost converter kasi, pag may problema sa load side, hindi yun nagpo-protect. Magsusupply pa rin yun kahit na shorted na yung circuito natin. Gagana pa rin yun pero magdadrop yung supply niya. Pero ito kasi mas safe ito, kasi pag may problema sa load side natin, magpo-protect din yan. Kaya yan ang setup na ginagamit natin. Yan. So malabo lang yung kuha ng camera natin. Okay, so yan, no? Ito yung BGL natin, BGH natin, saka 15 natin. Tapos ito naman yung supply ng ating T-con, 12 volts. Yan. So dito tayo kumuha ng supply natin bago mag-fuse. Yan, 12 volts natin ito. Tapos ito naman yung 15 natin. Ito yung BGH natin. Ito yung BGL natin. So titingnan natin kung may 15 tayo na masukat dito, kasi nag-inject na tayo. So mayroon na tayong 15 na nasukat dito. Tapos sunod ang gagawin natin, check natin yung supply na hindi natin nilagyan ng supply. Ito yung its ABDD natin, dapat may supply ito. Titingnan natin kung nagkaroon. So mayroon siya, no? Positive 7. So ibig sabihin nag-operate yung its ABDD niya. So titingnan natin dito sa baba. Dito may mga naka-indicate kasi dito. Ito DBDD natin ay 1.9. Ito naman 8 volts ang nakalagay dyan. Ito Bcom natin, yan, 6 volts. So nag-operate din yung Bcom niya, no? 6 volts. Tapos yung iba dito ay signal na lang. Dito sa kabila tingnan natin. Ito yung its ABDD natin, dapat ay 7, ano? Yan, 7 volts. Okay, so nagkaroon na siya ng supply dito. Ito Bcom din natin ito, positive 6 din. So titingnan natin yung display, kung nagkakaroon ba siya ng display pag nag-inject tayo ng supply sa kanyang T-con. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ito siya, yun, no? Diba, nagkaroon siya ng picture. Ang problema, damage yung coff. Yun, no? May damage na yung coff niya, may guwit-guwit na. So yan yung naging problema ng unit natin. Yung side na yan, bali itong side na to ang may problema, no? So damage pala yung coff dito. Kaya pati yung clock signal natin nag-protect na rin, or nag-leak na rin yung clock signal natin dito. So maaring yan yung dahilan kaya nasira yung ating DC to DC. So gumana pa naman siya nung gumamit tayo ng ibang T-con.
So yung ganitong setup, pwedeng tumagal, pwedeng hindi. Pero mas maigi, obserbahan din natin. Yun, no? Pwede pa, no? Pwede pa, napadisplay pa natin eh. Yan. Okay, so yun lang ginawa natin dito. Napagana pa naman natin. So yung ganito, sira na yung T-con nito. Pero kung may available kayong T-con, pwede nyong palitan. Pero pag wala, try nyo yung ganitong setup. So sa tingin ko wala naman sigurong protect yung ganitong T-con, pero hindi lang ako sure kung may protect ito. Pag wala bang ribbon ito, gumagana ito. Hindi lang natin matry ngayon kasi nga damage na rin ito. Okay, at least napagana pa natin. Yan, no? Muna ako. Kunin ko yung